Kung matatandaan nyo, meron akong hinahanap na matandang lalaki na ang pangalan ay si Tatay Alfredo Perez. Based sa nakita at nabasa ko sa post ng isang Facebook page na usaping Occidental Mindoro, si Tatay ay wala ng asawa pero meron siyang mga anak. Hindi na nga lang alam ni Tatay kung nasaan na sila. Nantig nga ang puso ko sa kwento ni Tatay. Kaya kapag may mga ganitong senaryo, hindi ko talaga pinapalampas. Hanggat kaya ko naman tumulong, tutulong ako sa abot ng aking mga kaya. Kaya nung nakakuha ako ng impormasyon kung saan ko matatagpuan si Tatay, agad ko ngang isiningit ito sa schedule ko. Kaya from Mamburao to Santa Cruz, binyahin namin ito ng aking team. Sa mga gusto nga pala maghatid pa ng tulong kay Tatay Alfredo, pwede nyo po ako i-message o di kaya pwede ko din kayo samahan basta free ako sa araw na yon. Medyo nasa dulo nga pala ng Sitio Wawa ang bahay ni Tatay. Ito ay tabing dagat na, mahangin at relaxing ang place ni Tatay. Nung makita ko si Tatay, para akong nanghina agad, pero syempre hindi natin ipapahalata. Katulad ng iba, ulila na din po ako sa mga lolo at lola. Kaya nung makita ko si Tatay, bigla ko silang na-miss. Mahalin po natin ang mga magulang natin, mga lolo at lola natin, alagaan po natin sila. Dahil ang buhay ng isang tao ay pahiram lang sa atin. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Medyo mahina na din ang pandinig ni Tatay, dala ng katandaan niya. Ayon po kay Ma'am Charmaine na BHW na nagmo-monitor kay Tatay, si Tatay ay 90 years old na at bumaba na din ang kanyang hemoglobin. Kaya po siya nasa hospital nito mga nakaraan. Kaya kung mahanap po natin ang kanyang mga anak ay malaking tulong na para kay Tatay. Mga anak po, wala po siyang anak dito. Dito nga ay naitanong ko din kay Tatay kung anong nangyari sa kanyang kamay. Ito po ay noong siya po ay nasa Capiz pa at nag-volunteer po siya bilang CAP. Pero sa hindi nga inaasahan, sila po ay naam. Kaya po medyo may katagalan na din na iisang kamay na lamang ang ginagamit ni Tatay. Ito nga at pinapakita ko kay Tatay ang aking pinamili para sa kanya at inaya ko nga si Tatay na itour niya kami sa kanyang bahay. Pero dahil nga medyo pagapa ang mga paa ni Tatay, kaya hirap po siya maglakad. Kaya sabi ko nga umupo na lang muna siya at ako na lang iikot sa kanyang bahay. Pinasok ko nga ang bahay ni Tatay para malaman ang sitwasyon niya dito at kung may maayos ba siyang tulugan. Baka po may gustong mag-sponsor dyan ng higaan or wheelchair para kay Tatay. Lubos po namin ipagpapasalamat. Dito na din nagluluto si Tatay, medyo nakakabahala nga lang dahil kung makikita nyo ang bahay ni Tatay ay gawa sa pawid. Tapos medyo malabo pa ang mata niya. Ito yung higaan ni Tatay at nagsisilbing kwarto at kusina niya na. Si Tatay po ay mag-isa na lang sa buhay. Kaya sa mga nais pa pong magpaabot ng tulong, andito lang po siya sa Sitio Wawa, Poblacion 1, Santa Cruz. Kung iisipin mo, ang buhay natin parang laro. Minsan panalo, madalas talo. Kaya ikaw, kung hirap ka na sa buhay mo, laban lang, mananalo din tayo. Kung si Tatay nga na mag-isa na lang sa buhay, patuloy pa rin sa hamon ng buhay. At tinanong nga namin si Tatay kung anong pangalan ng dati niyang asawa at ito ang sagot niya. Bibian, ayan. Taga saan siya, Tay? Taga saan siya? Ilocos, sa Ilocana. Ilocos. Pinsan ni nag-asawa ni Mariam. Ay, may anak na. May anak ka. Lahat ang nag-asawa ko, may mga anak ko lahat 18. O, ilan sabihin mo tayong pangalan. Ay hindi ko nga, Hindi mo natanda. lahat yung mga anak ko na yan. Hindi ko lang wala na kami mga komunikasyon. Matandaan kang pangalan ng anak mo kahit isa o dalawa. Wala na ako natandaan. Ay, Basta't mayaman, tanggihan ko talaga. Lagi kayong magdasal. blessing yan.
ano, mata ko malabo. Nan- Go, thank you, go. Ate, Dapat mo